paglalakbay ng inyong diwa. Pagsaksi sa mga pangyayaring hindi mo sukat akalain. Huwag kayong lalapit sa akin! Mga kababalaghang hindi kayang tanggapin ng inyong isipan, nagaganap tuwing sasapit ang gabi ng lagim. Pinagsamang produksyon ng DZRH at Star City. Magandang gabi, kaibigan. Sinasabing ang pagiging alagad ng dilim tulad ng manananggal ay namamana o naisasalin sa kaanak. Gayunman, kung ang magulang na kampon ng dilim ay nagsasabog ng lagim, magsasabog din kaya ang anak ng manananggal? Narito ang unang bahagi ng makapangalis at balahibong kwentong tampok sa linggong ito, pinamagatang Anak ng Manananggal, sa isa na namang gabi ng lagim. Sa madilim na kalsada na walang bayan, bababa ako ng lipad. Kapag ganitong ilang araw na akong hindi nakakatikim ng laman loob ng tao, tumatalas ang mga mata ko sa dilim. At basta't nakakita ko ng tao, parang nakakita ko ng pagkasarap-sarap na pagkain. Ha? Manananggal? Tama ka, lalaki. Manananggal nga ako na lumilipad sa may ulunan mo. Kampon ng dilim akong aatake
sa'yo ngayon. Hindi! Chadorang, bakit niyo po isinara ang bintana nitong kwarto? Yun lang ang dahilan ng pagkatok at pagpasok ko rito sa kwarto mo, Romel. Mas maginhawa po pagbukas ang bintana. Mahangin. Gumamit ka na lamang ng electric fan. Dati naman po akong hindi nagsasara ng bintana kapag nagbabakasyon ako dito sa inyo. Abay noon yun. Nung binatilyo ka pa. Ano naman ang pagkakaiba ngayong binata na ako na nagbabakasyon ako rito sa inyo, Tiang? Ay, hindi mo alam. Dahil sa Maynila nakatira yung pamilya nyo. Bihira ka lang magbakasyon dito sa amin. Alin po bang hindi ko alam? Sa ngayon ha. Napapabalita na rito sa aming probinsya na gumagala kung gabi ang isang manananggal. Manananggal po? Oo. Bakit ka nagtawa? Ang pagkakaalam ko po sa manananggal yung taong kalahati lang ang katawan na may pakpak at lumilipad. Yun nga. Hindi po totoo yun, Tiang. Ay, naku, totoo yun dito sa lugar namin, Romel. Katunayan, ilang taga rito na nabiktima naman na nanggal. Natagpuan ang kanilang mga bangkay na wakwak ang dibdib at nawawala ang mga laman loob. Nako, huwag kang umitingiti at umiling-iling, Romel. Basta sundin mo ang pag-iingat na sinasabi ko sa iyo para hindi ka mabiktima ng manananggal. Sulit ang paglabas ko ngayong gabi. Nagpakasawa na naman ako sa laman loob ng tao. Lalapag na ako sa balkonahe ng aming bahay. Susugpong na ako sa kalahati ng aking katawan. Nina? Isa kayong manananggal! Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Nina, huwag kang umiyak. Huwag kang matakot sa akin. Hindi ko akalain. Oo, anak. Totoong nakita mo rito sa ating balkonahe. Umuwi akong lumilipad na kakalahating pang-itaas na katawan at sumugpong ako sa ibabang bahagi ng aking katawan bago unti-unting naglahong aking mga pakpak. Kayo po pala ang napapabalitang manananggal na gumagala at nagsasabog ng lagiyom dito sa ating probinsya. Matagal na. Parehas kami ng iyong ina nung napubuhay pa siya. Sinamampalad nga lamang ang inay mo nung huli siyang nanbiktima na napatay siya ng asawa ng babaeng kanyang biniktima bago ko napatay ang lalaking yon. Hindi pala totoong na-aksidente si inay nung nakaraang taon. Hindi. Ipinaalam ko na sa iyong buong katotohanan. Tama lamang na nadiskubre mo ang tunay kong pagkatao. Dahil malapit ka nang sumapit sa iyong 18 taong gulang. Ang araw na gaya ko, ikaw rin ay magiging kampo ng dilim. Hindi po totoo yan, Tay. Totoo, Nina. Anak kita. Akong iyong ama. Sa ayaw at sa gusto mo,
Ang aking pagiging kampo ng dilim ay masasalin sa iyo, sa iyong pagkatao, sa pagtungtong mo sa iyong kaarawan. Hindi! Sa ayaw at sa gusto mo, magiging isa kang manananggal. Hindi! Hindi! Tricycle! Tricycle! Sa simbahan tayo, kuya. Pakibilisan mo lang, ha. Nagmamadali ako. Nina! Okay, Sandali lang. Sige na, kuya. Okay. Ano ba nangyayari sa babaeng yun? Nung tawagin ko naman napalinga. Pero, kahit nakita niyang papalapit ako, pinaalis pa rin niya yung tricycle. Di man lang ako pinansin. Edna? Kilala ba kita? Ikaw si Edna, hindi ba? Ako nga. Ako si Romel, yung pamangkin ni Chadorang na paminsan-minsan. Nagbabakasyon sa kanila. Oo, natatandaan na kita. Nung huling nagbakasyon ka sa tiyahin mo, nakalaro ka pa nga namin ng taguan ng mga kaibigan ko eh. Pero matagal na yon, kaya nga halos hindi na kita nakilala. Teka, nakalaro ko rin ba yung nakita kong nilapitan mo kanina? Pero nakalis ka agad sa kanyang tricycle? Hindi. Bagong lipat lang sila dito sa lugar namin eh. Mahigit 1 taon pa lang yung pamilya nila dito. Pero kaibigan ko siya, si Nina. Ha? Nina ang pangalan niya? Oo. Edna, pwede ba? Anong pwede ba? Pwede bang ipakilala mo ako kay Nina? Nina, maniwala ka. May gustong makipagkilala sa'yo. Kaya nga ako nagpunta dito sa inyo eh. Romel ang pangalan niya. Edna, ang problema kung pag-usapan natin habang wala rito sa amin ng itay ko. Ang mabigat na problema ko. Bakit? Ano bang... Kaibigan kita. Kaya ipagtatapat ko sa'yo lahat. Kaya ako nagpunta sa simbahan kanina. Oh. Kaya nagdasal ako. Ayoko mangyari sa akin ang ipinalam sa akin ng itay ko. Bakit? Edna, ayoko. Ayoko maging isang manananggal. Balikan natin ang kasaysayang tampok sa linggong ito sa isa na namang Gabi ng Lagim. Siyang, nabilaukan po yata kayo. Hindi, Romel. Ayaw niyo na pong kumain? Bakit po? Oh, ano bakit po? Dahil doon sa sinabi mo. May nakakagulat po ba sa sinabi ko? Di ba tinapat mo ko? Kaya tatapatin din kita. Ho? Kilala ko yung babaeng kalugar ko na sinasabi mong gusto mong makilala at ligawan. Kilala niyo po si Nina? Oo. Kaya hindi ako papayag sa gusto mo. Tiyang, bakit naman po hindi kayo pumapayag na makilala ko si Nina at manligaw ako sa kanya? Maganda naman po siya. Mas maganda pa kaysa sa mga kaibigan ko sa Maynila. Abay, dahil doon sa balitang ang pamilya ni Nina ay may lahing manananggal. Totoo, Lolo
sabi ko sa inyo. Kung gusto nyo, isasama ko pa si Nina dito sa inyo para maniwala kayo. Di na kailangang isama mo pa dito sa akin ang kaibigan mo. Edna. Magsasabi po ba ako sa inyo ng hindi totoo? Apoy niyo ako. Naniniwala naman ako sa iyo. Naniniwala rin po kayo sa pinagtapat sa akin ni Nina na yung pamilya niya may lahing manananggal? Oo, pero... Pero ano po, Lolo Emilio? Bilang albularyo, hindi ko mapagbibigyan ng pakiusap mo, kaya ka na pa rito. Oh? Wala akong magagawang tulong para sa kaibigan mo. Ibig niyo po sabihin, wala pong paraan? Hindi po may iwasan? Magkakatotoo po yung sinabi sa kaibigan ko ng tatay niya. Napagsapit po ni Nina sa kanyang 18 taong gulang, magiging isa siyang manananggal. Tunay nga kayang maging manananggal si Nina. Pakinggan bukas ng gabi ang 2 bahagi ng ating tampok na kwento sa linggong ito na pinamagatang Anak ng Manananggal. Sa isa na namang gabi ng lagi. Mga nagsiganap: Maynard Landicho Jr., Chiquit del Carmen Amor, Phil Cruz, Rosana Villegas, Bobby Cruz, at Susan Robles. Naglapat ng tunog, Temyong, sa musika ni Buboy Salonga. Supervisyong teknikal ni Bong Muyar at Eric Lucero. Isinulat ni Orly Aquino at sa direksyon Lionel Benjamin. Gabi ng Lagi.